Nilabas na ni Angeline Gorens, dating partner ng aktor-komedya na si Buboy Villar, ang umano'y dahilan kung bakit nakapagdesisyon siyang makipaghiwalay kay Buboy. Matapos ipakilala ni Buboy Villar ang bago nitong partner. Paglilinaw ni Angeline, hindi dahil sa walang pera si Buboy noong panahon na nagsasama sila kaya siya nakipaghiwalay. Ang totoong dahilan umano ay ang ginawang pananakit at paulit-ulit na panloloko ng aktor kaya siya nakapagdesisyon na tapusin ang kanilang relasyon noong buntis ito sa ikalawang anak nila. Ayon kay Angeline, lagi umano niyang sinasabihan si Buboy na sana ay wag hayaan ng aktor na batikusin ang pamilya nito, lalo na't may ibang pamilya si Buboy, hindi kasi maiwasan na ikumpara ng publiko ang pamilya ni Angeline Gorens at ng bagong partner ni Buboy Villar na si Isay. Pagod na umanong pagtakpan ni Angeline si Buboy dahil sa sila ang lumalabas na masama. Pagpapatuloy pa ni Angeline Gorens sa kanyang revelasyon ay wala umanong katotohanan na si Buboy ang nag-aalaga sa kanilang mga anak. Ang totoo nga daw, bilang sa daliri kung ilang beses bisitahin ni Buboy Villar ang anak nila sa isang taon. Hindi rin umano nagustuhan ni Angeline ang ginagawang pagpapakita ni Buboy at Isay na naghahalikan sila sa harap mismo ng mga anak nito. The reason why I am speaking and bakit ngayon lang. I've always told him na ayokong makompare, wag niya hayaan na mabash ako at ang family ko kasi wala akong nagawang mali sa kanya noon hanggang ngayon. Pero nung nag-reveal siya, maraming negative comments about sa akin at family ko. To the point na kino-compare family ng girlfriend niya sa family ko. And ako na never nag-cheat. Ang dami kong hate na natatanggap. Hinayaan niya yon kahit nananahimik ako, may bash pa rin sa akin. E di ilabas ko na lang yung totoo kasi nakakasawang mabuhay ng mabuti siyang tao habang kami masama at higit sa lahat, hindi niya kami ipagtanggol. Bakit ba ako nagagalit? Ilang beses na nila akong binastos at hindi nire-respeto maski ang anak ko. Ilang beses ko na sila kinausap para sana maging maayos pero hanggang huli hindi pa rin nila ako pinakinggan. Kung makikita nyo mga interview ni Buboy sa GMA, palagi niyang sinasabi na nire-respeto niya ako at mahal niya daw mga anak namin. Ayoko na magamit ang mga anak ko para sa ikalilinis ng pangalan niya. Pinapalabas niya palagi na siyang nag-aalaga na kahit bihirang-bihira niya lang mapuntahan mga anak namin. Kaya nga halos lahat ng comments, si Buboy daw nag-aalaga kasi yon ang pinapalabas niya sa media. Never niya naalagaan mga anak namin ng isang linggo, laging isang araw lang at bilang lang sa daliri sa buong taon. Sa girlfriend ni Buboy, hindi pa pinapakilala ni Buboy sa amin yung girlfriend niya, nagsusumbong na anak namin na naghahalikan daw sila sa harap nila at magkatabi sa kama na gusto sana ng anak naming babae na katabi ang papa niya. Pero imbes na ganon, sa floor nila pinatulog mga bata katabi ng yaya. Ilang beses na ulit kahit naman siguro sinong nanay magagalit. Kinausap ko na sila about dyan, paulit-ulit pero hindi pa rin yun nasunod. Minsan na nga lang kitain yung bata, ganun pa ginagawa. Pwede naman ipabukas yung harutan pag wala na yung mga bata sa kanila. Siguro kahit sinong nanay magagalit at higit sa lahat, bawal yung gawin sa harap ng mga bata, lalo na at 7 years old na si Vlans. May utak na at hindi dapat niya nakikita yung mga ganong bagay. Galit ako malamang, respeto lang sana sa mga anak ko. Pinagsabihan ko rin si Buboy na wag na i-vlog yung mga bata dahil sa tuwing binavlog niya, nababasa namin sa comments na puro negative about sa side ko. Una sa lahat, kahit kailan hindi pinagbawalan si Buboy pumasok sa bahay namin at hindi siya trinatong iba. Malaya siyang makapunta sa bahay namin kung anumang nakita nyo sa magpakailanman. Lahat yon ay ginusto ng writer para mapadrama yung istorya. Walang katotohanan. Kainuman pa ng papa ko si Buboy kapag may events. Sinabihan din namin si Buboy na magsalita about doon. Pero ang sabi niya, oo daw. Pero lumipas na ang ilang taon, hindi pa rin niya naipagtanggol ang mga magulang ko.
Sobrang bait na mga magulang ko sa kanya. Mga anak ko naman, pinagkasunduan namin na iiwan namin sa mga magulang ko nang dahil hindi daw kaya ni Buboy mag-alaga. Gawa nang wala siya sa bahay nila palagi at yung mga magulang ni Buboy ay gabi-gabi nagiinom at kung ano pa man na hindi dapat gawin. Baka mapano ang anak naming babae. Siya mismo aminado na hindi pwede mga anak niya sa kanila. Sa sustento naman, wala namang problema. Hindi siya nagsustento for almost 2 years. Wala naman kaming kahit kailan nireklamo kahit 40k per taping, per hosting, per day si Buboy. Choice na yon. Tinanong ako ng Pep kung bumaba na daw ba sustento simula nang lumabas anak nila. Sinagot ko lang yung tanong pero ginamit nyo na para i-degrade ako. Oras na lang sana para sa mga bata, doon na lang sana bumawi dahil siya lang meron ang mga bata. Nasa Amerika ako dahil need ko magtrabaho. 2 trabaho ko sa Amerika dahil kahit future nila kailangan ko simulan ng ipon. Sa mga nagsasabing iniwan ko daw si Buboy dahil mahirap lang siya, kahit kailan hindi ko siya iniwan kahit hindi niya ako napapakain ng mga araw na nagpapadede ako kay Vlans. Sinamahan ko siya sa hirap kahit kapatid ko na mismo bumibili ng food namin noon. Sinamahan ko pa rin siya dahil mahal ko siya. Binayaran ng mama ko upa namin ng 1 taon, tinulungan namin si Buboy makabangon dahil mahal ko si Buboy. Noon at wala na akong ibang ginusto mangyari kundi maging buo palagi. Pero paano naman ako? Sinasaktan niya ako, konting away lang mananakit na dahil alam niyang hindi ako nagsusumbong sa mga magulang ko. Gabi-gabi umiinom at pag-uwi maoy. Tapos ending, puro na naman pananakit at pagmumura sa akin sa harap ng 1-year-old. Binangga niya yung kotse namin sa araw mismo ng birthday ni Vlans dahil nagtatalo kami, andon anak ko. Pero nagawa niya yon at walang katapusang panloloko. Ilang beses niya ako niloko at paulit-ulit. Pero anong ginawa ko? Pinatawad ko at umasang baka sakaling magbago. Pero hanggang huli, hindi pa rin siya nagbago. Wala na akong choice kundi iwan dahil napapagod na akong lokohin, napapagod na akong saktan, physical. Sinakal niya ako habang nagpapadede ng anak kong babae nang dahil nade-depress ako. Wala akong kain, umiiyak ako, nagstay pa rin ako. Ayokong lumaki anak ko na may trauma nang dahil sa ama niya. Buntis ako kay George, iniwan ko na siya dahil ayokong makita ng lalaki naming anak na pwede manakit ng babae. Habang tumatagal, lumalala pagiging violent niya. Masakit mang iwan siya pero kailangan kong gawin dahil baka mapatay na lang niya ako dati. Grabe siya magalit at mag-inom. Maski stepfather ni Buboy, pinagbuhatan ako ng kamay at ipapakulong sana. Pero dahil pa rin sa pagmamahal ko kay Buboy, inatras namin. Hindi namin kailanman naging problema na wala siyang pera. Hindi ko yan niloko kahit kailan naging tapat ako. Ang hiniling ko lang sa kanya, maging maayos siyang tatay sa anak namin at huwag niyang makalimutan. Dahil nasasaktan yung anak naming babae. Masakit yon para sa amin na sinasabi ng anak naming babae na worse na papa. Is he not gonna visit me anymore because he has a new baby? May utak na anak namin na sanay si Vlans na kausap niya papa niya. Kung anak niya na yung nasasaktan, ipaglalaban niyo din. Hindi deserve ng mga bata yung pagkukulang ng ama niya. Oo, wala ako sa Pilipinas para sa mga anak ko. Dahil kailangan ko magtrabaho. Graduate ako sa Amerika at sa Amerika lang ako pwede magtrabaho. Mga anak ko, gustuhin ko man maiuwi sa Amerika pero paano ako magtatrabaho? Mas kailangan ng mga anak ko pera ko para mabuhay sila at nagsakripisyo ko. Hindi para sa ikasasaya ko, maya't maya umuwi ako ng Pilipinas para makita at makasama ko mga bata. Hindi ko kailanman ginusto na mag-Amerika at iwan sila. Kahit sinong nanay, hindi gugustuhin mag-ibang bansa para itaguyod ang anak.